Good morning mga ka-okay at isang mapagpalang umaga lungsod ng Olongapo. Salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati. Muli, isang magandang umaga. Welcome po sa ating programa para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Staff Sergeant Jeremy Balangkit, ang CAD PNCO ng Police Station 6 Olongapo City Police Office. At ako nun po si Police Master Sergeant Rosalyn Vifer, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gapo. Today is August 21, 2025, araw po ng Huwebes at nasa ikatong linggo na po tayo ng buwan ng Agosto. Kami po ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At masasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Hangad po namin ang inyong kaligtasan mga ka-okay. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP Police General Nicolas Torre III, ang lahat ng ito ay patuloy naming ipapatupad na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr. at ng Olongapo City Police Office sa aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie R. Claraval. Kaakibat ng ating mga partner agencies, mga stakeholders at media partners upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula August 11 hanggang August 17, 2025 ng ating previous week. Sa kabuuan ay mayroong 14 total arrested ng Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula sa magkakaibang anti-criminality operations. At sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 9 na drug personalities arrested mula sa matagumpay na isinagawang 9 na anti-illegal drug operations. Kung saan ay nakapagkumpiska tayo ng 57.713 grams ng shabu na may kabuuang standard drug price na 392,448 pesos and 40 centavos. Wow, malaki yan, partner. Yes, partner. Kaugnay dito, isang lalaki ang naaresto matapos makumpiskahan ng humigit kumulang 50 gramo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 340,000 pesos. Sa loob yan ng James L. Gordon Memorial Hospital, Barangay New Asinan, Olongapo City, nitong Agosto 15, 2025. Kinilala ang suspect na residente ng Barangay Amungan, Iba, Zambales. Batay sa ulat, bandang alas 9:30 ng umaga isinugod ang sospek sa naturang ospital matapos maaksidente sa Pamatawan, Subic, Zambales. Habang inaasikaso ng mga staff ng ospital, natuklasan mula sa kanyang mga personal na gamit ang isang berdeng coin purse na naglalaman ng 9,000 pesos cash at isang medium-size heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 50 gramo. Ang pagkakaaresto at pagkakakumpiska ng kontrabando ay naisakatuparan sa tulong ng miyembro ng Civil Security and Safety Unit ng Olongapo City. Kasalukuyang nakakonfine ang suspect sa ospital dahil sa tinamong sugat, ngunit mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Police Station 3, Olongapo City Police Office, habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa himpilan ng pulisya para sa wastong disposisyon. At dagdag pa dyan, partner, arestado ang isang construction worker matapos mahulihan ng humigit kumulang na 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 34,000 pesos sa isinagawang bypass operation ng pulisya sa Barangay Santa Rita, Olongapo City nitoong August 16, 2025. At kinilalang suspect na residente ng Sampaloc Compound, Barangay Santa Rita, Olongapo City.
Nabawi mula sa suspect ang 4 na heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 5 gramo at isang 500 pesos buy-bus money. Ang naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa opisina ng CPDEU para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Muling pinapaalalahanan ng Olongapo City Police Office ang publiko na maging mapagmatsyag at makiisa sa patuloy na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person, 5 wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. Naarestong individual sa bisa ng warrant of arrest para sa iba't ibang kaso kasama ang top 10 most wanted person city level timbog ng Police Gapo. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng City Intelligence Unit, CIDMU at Police Station 5 ng Olongapo City Police Office. Ang isa sa top 10 most wanted person ng lungsod sa isang operasyon na isinagawa bandang 1:10 ng hapon noong Agosto 12, 2025 sa kabaan ng Magiting Street, Tabakuhan, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaaresto ng akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong Agosto 11, 2025 ni Honorable Edwin Chu Torres, presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 73, Olongapo City. Ang nasabing akusado ay nahaharap ngayon sa 3 bilang ng kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 366 ng Revised Penal Code, kaugnay ng Section 5 ng RA 7610 na may tig 200 piyansa bawat kaso. At isang kaso ng other acts of child abuse sa ilalim ng Section 10 ng RA 7610 na may inirekomendang piyansa na 80,000 pesos. Batay sa tala ng Olongapo City Police Office, ang naarestong individual ay kabilang sa top 10 most wanted person, rank 10 sa antas ng lungsod at rank 4 sa station level. Ang suspect ay ipinaunawa ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang lubos na naiintindihan at dinala sa Police Station 5 Custodial Facility para sa wastong dokumentasyon bago isumite sa kaukulang korte. Yes, partners, na nabanggit mo kanina ay 200,000 ang kanilang bail. Medyo natanggal lang natin yung 1,000. Yan. Yes. 200,000 po yun, mga yes. ka-okay. At mga ka-okay, na aresto naman ang pinagsanib na puwersa ng tracker team ng Police Station 3 at iba pang unit ng kapulisan ng isa sa top 10 most wanted person na sa lungsod na isinagawang operasyon bandang 5:00 ng hapon noong August 14, 2025 sa kahabaan ng Lindaig Street, Barangay Asinan, Olongapo City. Ang operasyon ay nasigawa katuwang ang iOS RID3 Pro 3 Cyber Patroller, ARSOG RID3, CIDMU at Olongapo City Police Office. Ang akusado ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na nilabas noong August 11, 2025 ni Honorable Edwin Chu Torres, presiding judge ng RDC Branch 73, Olongapo City, para sa mga kasong statutory rape 2 counts sa ilalim ng Article 6 ng Article 266A 1D kaugnay ng Article 266B ng Revised Penal Code na inamyendahan ng RA 8353 at acts of lasciviousness 3 counts sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng RA 7610. Walang inirekomendang piyansa para sa 2 bilang ng statutory rape, samantalang 200,000 naman ang tinakdang piyansa para sa bawat kaso ng acts of lasciviousness. Para naman sa ating karagdagang balita, pagpapatupad ng search warrant nagresulta sa pagkakasamsam ng baril at droga. Isang operasyon ng matagumpay na sinagawa ng Police Station 1 ng Olongapo City Police Office katuwang ang OCMFC na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang suspect at pagkakasamsam ng baril at hinihinalang shabu bandang alauna na madaling araw ng August 16, 2025 sa Purok 5, Upper Calaklan, Olongapo City. At mga ka-okay, kami po ay magbabalik maya-maya upang bigyang daan ang ilang paalala. So partner, at mga ka-okay, manatili po tayo nakatutok sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Balita Miss po. Tayo ay muling nagbabalik dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Yes, partner, sa pagpapatuloy, carnapper na aresto.
Ninakaw na motorsiklo na bawi ng mga pulis gapo. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Police Station 5 katuwang ang Barangay Peacekeeping Action Team ng Barangay Gordonites ang isang sospek sa kasong carnapping at nabawi ang isang ninakaw na motorsiklo sa isinagawang follow-up operation noong Agosto 17, 2025. Batay sa ulat, bandang 2:00 ng madaling araw, nakita ang sospek sa residente ng Barangay Gordon Heights ang isang puting Yamaha Mio na nakaparada sa tapat ng bahay ng biktima. Naiwan umano ang susi ng motorsiklo kaya't mabilis itong tinangay ng mga sospek. Dakong 2:00 ng hapon, inuulat ng biktima ng pulisya ang insidente matapos makita sa CCTV ang malinaw na pagkakakilanlan ng sospek. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng mga operatiba ng Police Station 5 at BPATS na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek at pagkabawi ng nasabing motorsiklo sa Barangay Matain, Subic, Zambales. Ang naarestong sospek ay nasa kustodiya na ng pulisya at sasampahan ng kaukulang kaso sa paglabag sa Republic Act 10883 o the New Anti-Carnapping Act of 2016. Insidente ng putok ng baril iniimbestigahan ng Olongapo Police. Iniimbestigahan ngayon ng Police Station ng Olongapo City Police Office ang isang insidente ng illegal discharge of firearms na naganap sa Coral Road, Purok 6, Barangay Calaklan, Olongapo City nitong August 18, 2025. At batay nga sa ulat, bandang 2:00 ng hapon habang abala ang mga saksi na labor at residente rin ng nasabing lugar na di umano'y may hawak na hindi matukoy na uri ng baril at nagpaputok sa kanilang direksyon. At nadamay nga sa pamamaril ang harapang gulong ng backhoe na pagmamayari ng complainant, gayon din ang itim na Toyota Fortuner na pagmamayari ng ikalawang complainant na residente rin ng Calaklan. At agad naman rumispondo mga tauhan ng Police Station 1 matapos makatanggap ng tawag ukol sa nasabing insidente at nag-request ng SOCO team upang iproseso ang lugar ng pinangyarihan. At sa kasalukuyan, ang kinilalang suspect ay nananatiling at large at nagpapatuloy ang pinaiting na manhunt operation para sa kanyang agarang pagkaaresto. Paglabag sa anti-hazing law at anti-child abuse law, iniimbestigahan sa Olongapo City. Isang kaso ng paglabag ng Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 at Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ang iniimbestigahan ngayon ng Olongapo City Police matapos ang reklamo na inisinampa laban sa isang pinaghihinalaang leader ng fraternity sa Barangay West Tapinak. Batay sa ulat, bandang 6:00 ng gabi noong Hulyo 2025, dalawang minor de edad na lalaki, parehong estudyante ng St. Joseph College ang umano'y isinailalim sa initiation rites ng isang fraternity o gang sa loob ng bahay ng sospek sa nasabing barangay. Ayon sa mga complainant, ang mga biktima ay pinapila at sa pilitang pinasuntok ng iba pang miyembro ng grupo sa loob ng 30 segundo. Pagkaraan nito, ang suspect na kilala sa alias na Madas umano'y nagdulot ng paso sa katawan ng mga biktima bilang tanda ng pagiging ganap na miyembro ng naturang grupo. Ang reklamo ay formal na inihain sa Police Station 2 ng dalawang barangay kagawad na nagsilbing complainants. Sa kasulukuyan, inihahanda ng mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kaso laban sa suspect para sa paglabag sa RA 11053 or Anti-Hazing Law at RA 7610 Child Abuse Law. Muling pinaalalahanan ng Olongapo City Police Office ang publiko na manatiling mapagmatsyag at ipagbigay alam agad sa mga otoridad ang anumang uri ng hazing, pananakit at pang-aabuso, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang mga kapulisan ng Olongapo ay patuloy na nakatuon sa kanilang misyon na protektahan ang karapatan at kapakanan ng bawat mamamayan, lalong-lalo na ng mga kabataan. Yes, partner, at nakakabahala nga. Yang ganyang pangyayari na dito sa Olongapo ay parang lumalala.
Yes, partner. Kaya nga tayo bilang isang magulang, no, huwag tayong pakakampante kapag ang ating mga anak, lalo na kapag mga teenager na, kasi ang mga mindsetting po kasi ngayon kaya niya na yung sarili niya, malaki na yung anak ko, huwag po tayong magpakakampante sa mga ganon, mga ka-okay. Dapat po alam po natin at kung nasaan po yung ating mga anak at alam po natin kung ano ang kanilang ginagawa. Yes, partner, sa ating mga magulang na tagapakinig ngayon, gaano po ba tayo nakakasigurado na ang anak natin ay hindi membro ng isang fraternity? Yes. Nabanggit nga natin dito, partner, yung pagkakakilanlan ng mga gang na to, no? May paso daw sa pagitan ng mga daliri. Kaya tayo mga magulang, i-check po natin yung mga anak natin. Baka mamaya is napapabilang na po sila sa mga ganitong klaseng grupo at para rin maagapan natin kung sakasakali man. Kaya nga, partner, di ba, kayo bilang mga CAS PNCO ng stations ay patuloy kayong nag-iikot sa mga schools at dun nyo nalaman na ang mga estudyante ay napakadaming alam na pangalan ng mga fraternity at gang. Yes, partner. Kaya nga ang Olongapo City Police Office sa buong Olongapo po, hindi po nagsasawa ang mga CAD PNCO na mag-discuss po or mag-lecture po sa bawat eskwelahan po dito sa ating lungsod regarding po sa mga hazing, pati na rin sa bullying, partner. Kasi itong mga ganitong klase ng fraternity is napapabilang din po sa mga bullying, no? Hindi lamang po sa isang lugar. Actually, ang recruitment po nila is hindi lang sa isang school, partner, kundi dito na rin po sa buong lungsod ng Olongapo. Actually, sa area ko nga, partner, is may mga na-recruit na rin kabataan. Kaya tayo mga magulang, be aware po tayo. At saka, partner, di ba, kung nakikita natin yung mga trending videos ngayon na talagang ang mga kabataan is talagang bidang-bida. Hindi okay lang sana, partner, kung bidang-bida dahil sa mga magagandang gawa. Ngayon, bidang-bida dahil po sa mga away, kaliwat kanan, sa mga kalokohan. Yes, partner, kaya naman ang PNP kasama ang suporta ng ating LGU at CSWD-DO talagang nagsasama-sama para gumawa ng aksyon para dito. Yes. At kung sakasakali man po na may ganito po tayong masasaksihan, mag-report po tayo kaagad, partner, no? At saka kaya nga po natin pinopromote ang 911, partner, para sa agarang aksyon. Yes, partner, nung nakaraan nga may nag-message nga sa akin patungkol nga dun sa parang illegal discharge of firearm. In-advise ko siya para mas mabilis tungkol sa 911 kasi kapag sa akin pa dumaan, itatawag ko pa yung oras na nasayang. Yes, unlike pag delay. nakadirekta na sa 911, papasok na agad yun sa PNP, makakapag-responde within 5 minutes yung ating mga kapulisan. Yes, sabi nga nila sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Yes, pero sabi nga, pinapaalala din ni Chief PNP, yung mga tao na medyo pinepeloso po yung 5 minutes natin. Yes. For example, yung pupuntahan mo is bundok pa or sa kabilang dagat pa. Syempre po, hindi naman po dapat nilang i-expect yung 5 minutes na yon, partner. Yes. Situational pa rin, partner. Yes, partner. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment at balita sa pakikipagtulungan ng ating barangay sa pamahalang lungsod ng Olongapo at pati na rin ang tulong mula sa ating mga BIN or the Barangay Information Network. At para sa ating information operations, pinapaabot ng aming City Director ang taus-puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay at pati na rin sa ating mga kababayan sa karatig lugar dahil sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayan, partner, kaya naman narito ang ating mahalagang paalala o safety tips upang maging ligtas ang ating mga kababayan. Yes, partner, pero medyo bibitinin natin ang mga ka-okay natin dyan sa mga safety tips na yan. Dahil nga, syempre sa lumalalang gang na yan, ay asahan po yung mga ka-okay na maya-maya lang ay magbibigay kami ng ilang safety tips patungkol dyan. At abangan nyo din po sa September, magkakaroon tayo ng infomercial kung paano maiiwasan ng mga kabataan yung mga gang at fraternity na yan. Sa mga ka-okay, kami po ay muling magbabalik mamaya. Manatili po kayo nakatutok. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK. Ito ang radyo ko. Balita Miss Po. Tayo nga ay muling nagbabalik dito lamang sa 97.5 DWOK. Ito ang radyo ko. At tulad nga ng pinangako namin kanina na safety tips, ito po ay amin nang sisimulan. Una, ang mga paalala laban sa sexual abuse. Yes, partner.
Ayan, partner. Turuan ang mga bata ng tamang kaalaman sa katawan. Ayan, napakahalaga na ipaliwanag sa mga bata ang konsepto ng private parts, ang mga bahagi ng katawan na hindi dapat hinahawakan ng iba. Gamitin ang tamang pangalan ng bahagi ng katawan para malinaw sa pag-unawa. Yes, partner, kasi madalas ang tawag natin yan is flower. Noon, Yes, ganun po yes. kasi yung uso. Pero ngayon po kasi ay iba na. Kailangan na po nating ipaliwanag sa kanila kung ano yung tamang tawag doon. Yes, partner. At isa pa sa mga mahahalaga dito, no, yung dapat maituro natin kung ano yung safe and unsafe touch. Ayan, another nating safety tips dyan ay makinig at maniwala sa bata o ang mga biktima mismo. Kapag may mga nagsasabing na nakakaranas tungkol sa pang-aabuso, huwag baliwalain, makinig ng maayos, huwag husgahan at agad ipagbigay alam sa mga otoridad. Ayan, syempre yan yung talagang sinasabi natin mga kapartner na talagang yung mga sinasabi nyo nga ma'am yung victims blaming yan. Yes. Kailangan talagang makuha natin yung tiwala ng ating mga biktima na talagang mag-open sila sa atin kung ano yung mga naranasan nila. Yes, at iiwasan din natin syempre, partner, yung paninisi sa mga biktima. Kaya nga po nagkakaroon ng pagdadalawang isip ang biktima na mag-report o magsumbong dahil po sa mga ganitong klase ng kaugalian na imbis na tulungan po natin, sinisisi pa po natin sila kung bakit sila nagiging biktima. Kaya kung maaari lamang po ay wag na po natin silang anong tawag nito? Wag na natin silang sisihin pa kung ano man yung mga hindi magandang nangyari sa kanila. Yes, partner, wag natin silang husgahan. Yes. Okay po. At sunod nga dyan, partner, ay bantayan ang online activities ng kabataan. Sa panahon ngayon, dumarami ang kaso ng online sexual exploitation. Siguraduhing alam ng mga bata ang panganib sa internet, lalong-lalo na sa pakikipag-chat sa mga hindi kilala at pagpapadala ng larawan. Kaya ito kasi, partner, is napapanahon ngayon kasi tayo mga magulang kapag tayo are busy o kaya ayaw nating naiistorbo tayo ng mga anak. Ang gagawin natin is ibibigay natin ang ating mga cellphones or ating mga gadgets para lang wag tayong maistorbo. Pero hindi po dapat ganun. Wag tayong pakakampante. Dapat alam natin kung ano yung mga ginagawa or ano po yung mga binabrowse ng ating mga anak. Saka pwede nating maging bonding yun sa ating mga anak na magkasama kayo scroll sa social media para aware din kayo kung ano na yung mga nakikita nila sa social media. Kung i-guide sila kung tama pa ba yun o baka hindi na angkop sa edad nila para makita. Yes, partner, medyo bilang magulang po ay kailangan din nating aralin ang pagiging Gen Z. Kasi bakit? Kapag hindi natin alam yun, paano natin sila papangaralan? Wala nga tayong alam. Hindi natin sila kayang sabayan. So ngayon bilang magulang, alam mo yun, inaaral na din natin kung ano ba yung lengguwahe nila na medyo kakaiba. Kasi mo 1980s, wala namang ganun, partner. Yes. At dahil nga usapang online, nais po naming i-remind ang publiko sa lahat ng nakikinig na meron po tayong cyber response team sa loob ng kampo, sa Camp Cabal, Barangay Barreto. Ano man po ang gusto nyong i-report na krimen online o kahit po mga bullying online, ay magtungo lang po kayo doon. 24/7 po silang bukas, partner. Yes, partner. Ayan, kagaya nga yan, i-report agad ang anumang kaso ng pang-aabuso. Huwag matakot, magsumbong. Maaari kayong tumawag sa Women and Children Protection Desk o WASI-PD ng inyong lokal na himpilan ng pulisya o sa hotline number 1343 para sa mga kaso ng child abuse at maaari ding sa numero 911 para sa mas mabilis na aksyon. Yes, partner. Next natin. Ayan, next natin, partner, is alamin ang karapatan mo. Ang bawat isa, babae, lalaki, bata o matanda, ay may karapatang maging ligtas at respetado. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay biktima. Labanan natin ang kultura ng pananahimik. Ayan, sabi nga natin kanina, partner, no? Na huwag tayong magpakimi-kimi lang kung alam natin na may nalabag sa ating karapatan. Mag-report po tayo agad. Kung kayo ay nagdadalawang isip o natatakot na baka sakasakaling makaladkad ang inyong pangalan. Kaya nga po ang ating WCPD office ay nakahiwalay po yan para po private na kung may mga gusto kayong idulog o sa mga kababaihan naman na natatakot,
pwede po natin kausapin ng ating mga WCPD officer. Yes, partner, to usaping karapatan. Bakit kailangan nilang malaman yung karapatan nila? Kasi mamaya ang alam nila tama yung ginagawa ng tito, lolo o tatay nila. Kasi iniisip nila baka karapatan pa yun bilang kamag-anak. Eh hindi na pala. So pag ano po sila, pag mas naintindihan po nila yung tungkol sa karapatan na yan, masasabi nila kagad kung may nalalabag na ba. Kasi minsan usually kamag-anak ang gumagawa, partner. So ang iniisip ng mga batang yan ay okay lang yun kasi baka dahil kamag-anak ko siya. So yun, partner. Ayan, another para maiwasan ng mga ganitong mali, huwag ipagkatiwala sa ibang tao ang inyong mga anak. Ayan. Siyempre yung mga karamihan yan, kagaya sa atin mga working mom, talagang kailangan natin na merong hahalinhin na mag-alaga sa ating mga anak. Siyempre kukuha tayo yung talagang kilala natin. Marami ngayon na baka pinagkatiwala lang na kung kani-kanino, mapano yung anak natin, gawa na ng masama, di ba? Yes, partner. Ang best sample nga dito, partner, sa mga nanay po dyan na mamamalengke or may pupuntahan po magbabayad ng kuryente dahil lang po sa kagustuhang mas mabilis siyang makakilos na iiwanan po ang anak sa kapitbahay or sa kakilala man lang. Huwag po nating ugaliin yung ganon dahil hindi po natin alam ang safety ng ating anak. Minsan nga, partner, ang nagiging perpetrator pa is mga kamag-anak, tatay, kuya, lolo, what more sa ibang tao. Huwag po natin silang bigyan ng pagkakataon na makagawa ng hindi maganda sa ating anak. Yes, partner. So ano naman ang susunod nating safety tips dyan? Ayan. Dito naman tayo, partner, sa mga may anak na teenagers. Mainam na lagi makipag-communicate sa kanila upang masubaybayan ang kanilang paglaki na mas nangangailangan ng gabay at paglakbay sa buhay teenager o adolescent stage na kung saan malaki ang ginagampanan ng mga kaibigan at impluwensya ng barkada. Ayan, may katanungan ako sa inyong dalawa. Bilang magulang, pare-pareho na tayong magulang dito. Ano ba yung pipiliin mo? Mahigpit na magulang o yung sobrang sobrang may luwag. freedom or sobrang maluwag naman? Ako, partner, balance lang. Kasi kailangan, kasi darating ka pa rin sa pagiging mahigpit, pero nakadepende pa rin yan, partner. Lalaruin mo kasi iba na kasi ang kabataan ngayon, partner eh. Hindi naman pwedeng masyado ka ring maluwag kasi baka maging at ease naman yung anak mo at mawalan na ng takot sa'yo. 'Di ba? Pero syempre, kailangan sabayan pa rin natin yung mga anak at kaibiganin po natin sila bilang isang magulang. Hindi po natin dapat ipakita lang na magulang ako. Hindi dapat ganon. Dapat makipagkaibigan tayo sa mga anak natin para yung mga anak natin is yung tiwala is nasa atin pa din. At saka if in case na mga ilangan sila ng tulong, sa atin at sa atin silang lalapit. Hindi na sila magtatanong or magkukonsulta pa sa ibang tao na baka mamaya is iba pa ang ibigay na advice sa ating mga anak. Diba? Yes, pardon. Tanungin naman natin yan, si Patrol Woman Kasalan. Yes, ano ba naman. yung side niya dyan? Saka syempre tayo mismo nanggaling na tayo dyan. Yes. So syempre, alam naman natin na pag sobra, mali na talaga yon. Kaya dapat balance talaga tayo sa pag-guide sa ating mga magulang. Sa mga ating mga anak. May kahigpitan, pero dapat hindi din sobrang luwag. Kaya Yan, dahil sa usapang balanse na yan, paano naman tayo ngayon makakaiwas ang kabataan sa pagsali sa mga gang? Siyempre, number one, unang-una, palakasin ang ugnayan ng pamilya. Ito yung kanina natin paulit-ulit na sinasabi, no? Bigyan natin ng sapat na oras ang ating mga anak, ugaliing makipag-usap at kumustahin sila araw-araw at maging bukas na tagapakinig upang hindi sila maghanap ng atensyon sa maling barkada. So, susunod, partner. ayan, hikayatin sila na mag-aral at gumawa ng mga ganda. Ayan. Siyempre, bantayan ng kanilang performance sa eskwelahan, suportahan ng kanilang mga pangarap at interes gaya ng sports, arts at iba pang mga extracurricular activities. Ayan, partner, isa rin dito sa mahalaga, partner, is piliin ang tamang kaibigan. Kilalanin ang kanilang mga barkada at pamilya ng mga ito. Turuan silang huwag madaling sumama sa mga hindi nila lubusang kakilala. Ayan, sabi ko nga, partner, bilang isang magulang, dapat alam po natin kung sino yung sinasamahan or kaibigan ng ating mga anak kasi napakamalaking impluwensya po ng mga kaibigan eh. Dito natin malalaman yung kung anong environment ba yung meron yung anak natin. Yes, totoo yan, partner. Minsan kasi sobrang busy natin. Kahit po gaano tayo ka-busy, wag po nating pababayaang obserbahan din kung sino ba yung mga kaibigan ng mga anak natin at yung bigyan talaga sila ng oras. Ayan. Next natin, turuan silang tumanggi. Ayan.
Ayan, napakalaga yan. Bigyan ng tamang kaalaman kung paano magsabi ng hindi sa mga alok na sumasama o mga gang kagaya ng mga sa school na iniimbitahan na sila. Ituro ang kahalagahan ng tamang pagpapasya at pagkakaroon ng sariling paninindigan. Yes, partner. At isa nga din dyan, partner, katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, bantayan ang paggamit ng social media. Maging maingat sa mga online groups na maaaring nag-aanyaya ng kabataan. Ipaalala ang tamang paggamit ng internet at ang mga panganib na maling impluwensya online. Ayan, isa pang napakahalaga, ilayo sa bisyo at mga maling gawain. Ayan, ipaliwanag ang mga masasamang epekto ng droga, alak at karahasan. Hikayatin silang maging aktibo sa sports, musika o mga community activities. Yes, partner. Siyempre meron tayong advice para sa ating mga magulang. Ang pinakamahalagang yaman natin ay ang ating mga anak sa kabila ng hirap ng buhay at abala sa trabaho. Tandaan natin na higit na kailangan nila ang ating presensya at paggabay at ang simpleng pakikinig, pakikipag-usap at pag-aaruga ay sapat na upang maramdaman nilang mahalaga sila at hindi na kailangang humanap ng maling pagkakakilanlan sa lansangan. At para naman sa mga kabataan, partner, hindi ka nagiging matatag sa pagsali sa gang, mas nagiging malakas ka kapag natututo kang tumanggi sa tukso at maling impluwensya. Huwag mong hayaang sirain ng maling barkada ang iyong mga pangarap. Lagi mong alalahaning may pamilya at komunidad na nagmamahal sa iyo at naniniwala sa iyong kakayahan. Ayan, Patrolwoman Casalan, pakibasa yung susunod natin. Ang paglaki ng isang bata ay hindi lamang responsibilidad ng pamilya, kundi ng buong pamayanan. Sama-sama tayo magtulungan upang bigyan sila ng ligtas na kapaligiran, tamang paggabay at pag-asang makamit ang mas maliwanag na bukas. At para naman maging updated sa iba't ibang aktibidad at accomplishment ng Pulis Ka po, ay pakifollow, like ang aming FB account, Olongapo City Police Office. Please follow also our Facebook page, Pulis Ka po, Disiplinado. And also, we do have our YouTube channel, Olongapo City Police Office. At nais din po namin ipromote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes 12:30 to 1:30 p.m. Ganun din po ang Police Network Facebook page. At yan po ang atid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay ugnayan ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Pulis Ka po, Patrolwoman Angel Casalan. At ako naman po si Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit. At muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office ang ngalan ng aming City Director Police Colonel Richard Rodriguez Claraval. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM, sa aming station manager Ma'am Amela Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miko, Sir Andrew at Sir Mel. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Ka po accomplishment, reports, and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, dito po sa lungsod ng Olongapo. At ako po si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na linggo upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes ng umaga dito lamang sa Balitang Pulis Ka po!